Disclaimer: the following story contains mature emotional themes and is intended for adult audiences. It does not contain explicit material, but viewer discretion is advised. May mga bagay na kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin mabura sa alaala. Mga alaalang nakakakilabot, ngunit mas nakakagulat kung paano ang takot ay pwedeng humantong sa pag-ibig. Ganito nagsimula ang hindi malilimutang karanasan ko noong pista sa aming baryo. Isang pista na akala ko'y puno lang ng kasiyahan, sayawan, at halakhakan, ngunit nauwi sa pagtatagpo ng puso't anino. Ako si Ray, 24 na taong gulang, tubong probinsya ng Antique. Matagal na akong nasa Maynila, nagtatrabaho bilang assistant sa isang marketing agency. Pero taon-taon ay umuwi ako tuwing pista sa aming baryo. Isa itong tradisyon na hindi ko kayang palampasin, hindi lang dahil gusto kong makita ang pamilya ko, kundi dahil may isa pa akong dahilan, si Lyra, ang kaibigan kong matagal ko ng lihim na minamahal. Si Lyra, 22 taong gulang, ay ang pinaka-pinag-uusapan sa aming lugar. Hindi lang dahil sa taglay niyang ganda, kundi sa kabaitan at tapang niya. Anak siya ng dating kapitan, at mula pagkabata ay palagi kaming magkasama. Para na rin kaming magkapatid sa paningin ng marami. Pero sa loob-loob ko, matagal ko nang kinikimkim ang mas malalim na damdamin para sa kanya, na pilit kong itinatago. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Nang araw ng pista, kasabay ng tunog ng banda at halakhak ng mga batang naghahabulan sa plaza, ay ramdam ko na may kakaibang malamig na simoy ng hangin. Hindi ito ang karaniwang simoy na hatid ng tag-ulan. May halong kilabot, parang may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Pero ayokong masira ang mood, lalo na't inaabangan ko ang gabi ng sayawan sa plaza. Isang parte ng pista kung saan ang mga binata ay pwedeng mag-aya ng sayaw sa mga dalagang gusto nila. Gabi rin ito ng mga ligawan, at sa isip ko, baka ito na ang pagkakataon kong masabi kay Lyra ang totoo kong nararamdaman. Pagdating ng gabi, nagningning ang buong plaza sa mga banderitas at ilaw. May banda sa entablado, may mga tindang kakanin sa gilid, at may mga magkasintahang magkahawak kamay habang nagsasayaw sa gitna. Hinanap ko si Lyra, at nakita ko siyang nakaupo sa may bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Nakaputi siya, may pulang bulaklak sa tenga, at tila mas lalong naging diwata sa aking paningin. Re, bati niya nang makita ako. Kanina pa kita hinahanap. Umupo ako sa tabi niya, at sandaling natigilan sa sobrang lapit ng aming mga katawan. Pwede bang ikaw ang una kong isayaw mamaya? Tanong ko, pilit pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. Ngumiti siya. Kanina pa ako naghihintay sa tanong na iyan. Akala ko'y perpekto na ang gabi. Pero habang sumasayaw kami sa saliw ng Forevermore na tinutugtog ng live band, napansin kong parang may malamig na hanging dumaan sa pagitan namin. Biglang namatay ang isang ilaw sa gilid ng plaza, at mula sa kadiliman ay may dumaan, isang aninong mabilis at hindi maipaliwanag. Lyra agad ang napansin ko, bigla siyang natigilan at nanginig. Re, mahina niyang bulong, pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Tinignan ko ang paligid, pero wala akong nakita. Pinilit kong humiti. Baka naman gawa lang yan ang takot mo sa dilim. Pero hindi ako kumbinsido sa sarili kong sinabi. Sa mga susunod na minuto, nagsimula ng magkagulo. May batang nagsisigaw, may asong umalulong, at isang tindera ng kakanin ang sumigaw. May nakita akong nilalang sa likod ng simbahan. Aswang.
Isa itong salitang matagal nang ginagawang biro sa baryo namin, lalo na tuwing pista. Pero ngayong gabi, hindi na ito parang katatawanan. Niyaya ko si Lira papunta sa bahay ng lola niya malapit sa plaza, pero habang naglalakad kami sa madilim na eskinita, naramdaman kong may sumusunod. Mabilis, malamig, at nang lingunin ko, halos mabitawan ko ang kamay ni Lira. Isang nilalang ang nakatayo sa ilalim ng punong saging, mahaba ang buhok, mapuputla ang balat, at nanlilisik ang mga mata. Hindi ito tao. Hindi rin hayop. Isa itong nilalang na matagal nang isinasalaysay sa mga matatanda sa baryo. Hinila ko si Lira, pero bago kami makalayo, tila may tinapik sa kanya. Napahinto siya at napayuko, parang biglang nanghina. Napasigaw ako, Lira. Ngunit imbes na bumagsak, lumingon siya sa akin at sa isang iglap, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Parang may misteryong nabuhay sa loob niya, parang may isang lihim na matagal na niyang ikinukubli. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumitig siya sa akin na parang gustong magsabi ng isang bagay ngunit pinipigilan. Sa katahimikan, tanging kabog ng puso ko lang ang naririnig ko. Ray, bulong niya. May hindi ka pa alam sa akin. Hindi ko na itago ang kaba. Ano iyon? Bago siya makasagot, bigla siyang napayuko. At mula sa likod niya ay isang anino ang muling sumulpot. Ngunit sa halip na umatake, tila lumuhod ito sa harap ni Lira, parang kinikilala siya. At doon ko napagtanto. Hindi lang basta tinapik si Lira ng aswang. May koneksyon sila, isang koneksyon na babago sa lahat ng alam ko tungkol sa kanya. Lumamig ang gabi, ngunit mas malamig ang katahimikang bumalot sa pagitan namin ni Lira habang naglalakad kami pauwi. Ang mga boses sa plaza ay unti-unting naupos at ang ingay ng kasayahan ay napalitan ng bulong-bulungan. May nakakita raw ng aswang, may nagsabing may sumugod sa likod ng simbahan, may narinig na iyak ng kambal na sanggol sa may talahiban. Pero sa akin, isa lang ang tanong na umuukil-kil. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Lira? Raid, mahinang tawag niya, habang hawak ang braso ko. Hindi ko siya magawang tingnan sa mata. Nagtatago rin kasi ako ng takot, hindi lang sa kung anong nilalang ang nakita namin, kundi sa kung anong bahagi ng sarili ni Lira ang tinatago niya sa akin. Naglakad kami sa mas tahimik na bahagi ng baryo, sa likod ng lumang eskinita kung saan nakatayo ang bahay ng kanyang lola Berta, isang matandang albularyo na kilala sa buong baryo, pero kadalasang iniiwasan ng mga tao. May mga bulong-bulungan kasi na may lahi silang hindi puro tao. Hindi ko dati pinaniniwalaan ang mga tsismis na yon. Pero ngayon, ramdam kong unti-unting nabubura ang mga tiwala kong batayan ng realidad. Pagdating namin sa bahay ni Lola Berta, binuksan agad ni Lira ang pinto gamit ang isang susi mula sa kanyang pulseras. Pumasok kami sa loob, madilim, amoy insenso, at puno ng mga lumang anting-anting at palayok na mailamang halamang pinatuyo. Doon ko siya muling tinanong, Lira, ano iyong gusto mong sabihin kanina? Yung may hindi pa ako alam? Tumalikod siya, tila nag-ipon ng lakas. Ray, hindi ko gustong malaman mo ng ganito. Pero sa gabi ng pista, palaging bumabalik ang parte ng katauhan kong pilit kong itinatago. Umupo ako sa upuang kahoy na malapit sa bintana. Konektado ka sa aswang na iyon, di ba? Tahimik siya. Sapat na ang kanyang katahimikan bilang sagot. At sa loob ng ilang segundo, parang bumagsak ang mundo ko. Pero imbes na matakot, mas nanaig ang sakit.
Kasi ang taong mahal ko may piniling itago sa akin. Lira, simula pagkabata, alam mong ikaw lang ang tanging dahilan kaya ako umuuwi tuwing pista. Ikaw lang ang rason bakit hindi ko kayang iwan ang baryo natin. Pero ngayon parang hindi kita kilala. Lumapit siya sa akin, marahan, parang natatakot din, Ray, hindi mo naiintindihan. May lahi ako, hindi ako aswang, pero hindi rin ako buong tao. May dugo akong dumadaloy na konektado sa kanila. Hindi ko ito pinili. Nasa akin na ito bago pa man ako isinilang. Huminga siya ng malalim. Bawat taon, sa gabing ito, bumabalik ang enerhiya nila. Ang tinapik sa akin kanina siya ang ina ko. Hindi ko siya kilala, pero tuwing pista, sinusubukan niya akong kunin. Ginugulo niya ang baryo hindi para manakit kundi para lang makita ako. Hindi ko alam kung anong mas matimbang, ang takot ko sa sinasabi niya, o ang pagnanais kong yakapin siya, at tanggalin ang lahat ng sakit sa mata niya. Kasi habang nagsasalita siya, para siyang batang nawawala, hindi bilang halimaw, kundi bilang isang tao lang na gusto ng normal na buhay. Ray, natatakot akong mawala ka kung malalaman mo. Kaya mas pinili kong itago. Pero ngayong nakita mo na siya, hindi na kita kayang lokohin. Tumayo ako. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo na kailangang itago. Hindi ako aalis. Hindi ako matatakot sa'yo. Hindi mo kasalanan kung ano ang pinanggalingan mo. Napatingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon mula kanina, tumulo ang luha niya. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi mo kailangang magpakanormal para sa akin, Lira. Hindi mahalaga kung kalahating aswang ka man, ang mahalaga, ikaw yung taong minahal ko bago ko pa nalaman lahat ng to. Pero bago pa niya masabing muli ang nararamdaman niya, biglang nagpatay sindi ang ilaw sa buong bahay. Umalingaw-ngaw ang huni ng tuko sa labas, 7 sunod-sunod na ulit. Isa itong babala sa mga albularyo, may espiritong nagpaparamdam. Tumayo si Lira. Narito na siya, hindi siya aalis hanggat hindi kami nagkikita ng harapan. Hindi kita papabayaan, sagot ko. Umiti siya sa akin ang tipid. Baka ito na yung gabi na kailangan mong makita ang lahat ng totoo sa akin, Ray. At pagkatapos nito baka hindi mo na ako kayang mahalin. Hinawakan ko ang magkabilang braso niya at marahang tinapik ang noo niya sa akin. Subukan mo. Nang muling bumukas ang pinto ng bahay ni Lola Berta, tila may malamig na hangin ang sumingit sa bawat siwang ng bahay. Dala nito ay isang presensyang hindi mo kailangang makita para maramdaman, isang kilabot na tumatagos hanggang buto. Nasa harap na namin siya. Ang nilalang na tinapik si Lira sa plaza. Ang aswang na ayon kay Lira ay kanyang ina. Tumigil ang orasan. Walang alingaw ng kuliglig. Tahimik maging ang mga hayop sa paligid. Parang huminto ang mundo. Napalingon ako kay Lira na ngayon ay tila nanigas ang katawan. Nakatingin siya sa nilalang sa pinto, isang babae, maputla, may mahahabang buhok na parang usok na umaalon sa likod, at mga matang hindi alam kung galit o uhaw sa lambing. Anak, wika nito, malamig at mababa ang tinig. Hindi mo na ako maitatanggi. Muling pinisil ni Lira ang kamay ko, mahigpit, halos nanginginig. Ray, kahit anong mangyari, huwag mo akong bitawan. At hindi ko siya binitawan. Hindi ako sumama noon, at hindi pa rin ngayon, matapang na sagot ni Lira sa nilalang. Ngunit halata sa boses niya ang panginginig, hindi lang sa takot,
kundi sa paghahalo ng awa at pagkalito. Sa kabila ng lahat, nanatili pa rin siyang anak. Lumapit ang aswang, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang dahas. May kakaibang lungkot sa mukha nito, halatang hindi siya basta halimaw na uhaw sa dugo. Isa siyang nilalang na tila na uhaw sa koneksyon, sa pag-ibig na nawala sa kanya noon. Lyra, wika nito, hindi mo alam kung gaano ko pinaglaban na mabuhay ka, hindi ka dapat isinilang, pero pinili kitang itago sa mundo ng tao para maging ligtas ka. Ngayon, oras na para piliin mo ang totoo mong pagkatao. Nabuhay ako sa piling ng mga taong nagmahal sa akin, kahit hindi nila ako kadugo, sagot ni Lyra. Hindi ko kailangan ang kadilimang mula sa'yo. Hindi ko mapigilang humanga sa lakas ng loob niya. Pero kasabay noon, nagsimulang lumindol ng bahagya ang paligid, hudyat marahil na hindi lang iisang nilalang ang dumating. Naramdaman ko ang presensya ng iba pang mga anino sa labas ng bahay. May gumagalaw sa bubong. May lumalakad sa likod ng mga puno. Tumayo ako, pinoprotektahan si Lyra gamit ang sarili kong katawan. Kung gusto mo siyang kunin, dadaan ka muna sa akin. Tumawa ang aswang. Malamig. Matinis. Hindi mo kami kayang pigilan, tao. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, biglang bumukas ang isang lihim na pinto sa likod ng bahay, at mula roon ay lumabas si Lola Berta. Dala niya ang isang palaspas na tuyong-tuyo, at may hawak siyang puting abo na parang galing sa sinunog na halamang gamot. Mag-alis kayo sa bahay ko, mariing utos ng matanda. Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin tinatanggap na hindi ninyo na siya pagmamay-ari. Tumigil ang nilalang, tila bumalikwa sa otoridad ng albularyo. Hindi mo pwedeng itago ang kalahati ng kanyang pagkatao, Berta. Hindi mo rin siya pwedeng pilitin na tanggapin ang kadiliman na tinakbuhan mo, sagot ng matanda. Lyra ay tuluyang napaupo, parang nawala ng lakas. Lumuhod ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang pisngi. Kaya mo to, hindi mo kailangang maging sila. Hindi ka tulad nila. Hindi ko alam kung sino ako, Ray, pabulong niyang sagot, pero ang sigurado ako kung nasaan ka, doon ako dapat. Ngunit bago pa man magpatuloy ang tensyon, narinig namin ang sunod-sunod na sigaw mula sa plaza. Nasusunog ang isang bahay. May batang nawawala. May isa raw nakita na dinukot na nilalang na lumilipad sa ilalim ng buwan. Ang mga aswang ay hindi lang narito para kay Lyra. May iba silang pakay. At hindi ito basta pananakot. Hindi ito basta pagkikita, bulong ni Lola Berta. May binabalak sila ngayong pista. Hindi ito kagaya ng mga nakaraang taon. Napatingin ako sa labas ng bintana, kung saan unti-unti nang pinapalibutan ng dilim ang buong baryo. Kailangan nating gawin ang tama. Anong tama, Ray? Tanong ni Lyra. Tulungan natin silang lahat. Ikaw man ay kalahating nilalang, pero ikaw rin ang may kapangyarihang pigilan sila. Napatingin siya sa akin. At kung mawala ako pagkatapos nito? Kung tuluyan kong gisingin ang dugo na natutulog sa loob ko? Hinawakan ko ulit ang kanyang kamay. Kung magbago ka man, sasabay akong magbago. Kahit anong anyo mo, ikaw pa rin yung taong minahal ko. Ang hangin ay naging mabigat, parang may tumatagilid na mundo, at ang bawat segundo ay isang labanan sa oras. Nararamdaman ko na ang panganib ay hindi lang nagsimula, ito ay nandyan na, nakatapat sa amin. Walang kalaban-laban, nakatayo sa isang sangandaan ng dilim at liwanag. Si Lyra, ang aking minamahal,
ay hindi lang kailangang labanan ang mga nilalang na naghahanap sa kanya. Kailangan niyang magdesisyon kung ano ang magiging papel niya sa gabing ito. Nang muling magsalita ang aswang, ang kanyang tinig ay parang malamig na hangin na dumadaan sa balat. Hindi mo ba naiintindihan, Lyra? Tanong niya, ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigo. Mahal ko siya, at para sa kanya, ginugol ko ang lahat ng taon. Pumili ka, anak. Pumili ka sa amin. Si Lola Berta ay nakatayo sa harap namin, ang mga kamay nakahawak sa kanyang ritual na gamit, ang mga mata ay naglalaman ng matinding tapang at takot. Huwag mong pilitin ang bata na magdesisyon ng ganito, aswang. Hindi siya tuta na susunod lang sa iyong kagustuhan. Hindi siya magiging kasing dilim ng iyong pagkatao. Lumapit ako kay Lyra at hinawakan siya sa braso. Ang katawan niya ay nanginginig. Hindi ko alam kung takot ba ito sa aswang, o takot sa ideya na mawala siya sa aking buhay. Lyra, ikaw ang pipili. Walang makakapigil sa desisyon mo. Hindi mo kailangan maging isang nilalang na wala kang kontrol. Ikaw ay tao, at ang pagmamahal ko sa iyo ay higit pa sa anumang lahi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may matinding lakas na nag-aalab sa kanyang puso. Ray, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Baka pati ikaw, mawala ako sa'yo. Hindi ko kayang makitang nasaktan ka dahil sa akin. Walang sagot mula sa aswang, kundi ang paggalaw ng mga anino sa likuran nito, mga mata na kumikislap mula sa dilim, mga katawan na hindi nakikita ng buong mata, ngunit ang presensya nila ay ramdam na ramdam. Lyra, sabi ko, ang aking boses ay malumanay ngunit puno ng determinasyon, mamahalin pa rin kita, kahit anong mangyari. Walang halimaw na pwedeng magtakda kung sino tayo. Ang pinili ko ay ikaw, ang tunay na ikaw. At nang buo na ang desisyon sa kanyang mga mata, ang aswang ay nagbago ng anyo, hindi na isang ina, kundi isang nilalang na galit, uhaw, at naglalagablab ang mga mata. Hindi mo kami kayang pigilan, sigaw nito. Huwag mong gawing mahirap ang lahat. Dahil kung hindi mo kami susunod, hindi mo na siya matatagpuan pa. Lumakas ang hangin sa paligid. Nagdilim ang buong paligid. Ang mga alitaptap na nakasabit sa mga puno ay namatay. Ang lahat ay napuno ng nakakakilabot na katahimikan, isang katahimikan na puno ng takot at pangako ng kamatayan. Ang mga anino ay hindi na mga anino, sila na ang mga aswang na nag-aabang sa lahat ng puok. Si Lola Berta ay nagsimula ng magdasal ng malakas, pinagmumumog ang kanyang mga salita sa isang wika na hindi ko maintindihan. Ako ay nakatayo pa rin sa tabi ni Lyra, ang kamay ko ay mahigpit na hawak ang kanyang. Ang presensya ng mga aswang sa paligid ay parang pader na pumapaligid sa amin, at hindi ko alam kung paano kami makakalabas mula rito. Ngunit bago pa man magpatuloy ang alinggaw ng labanan, biglang nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa gilid ng baryo, isang sigaw na hindi ordinaryo. Iyon ang sigaw ng isang bata, sumisigaw na parang may pinagdadaanan. Tumigil ang lahat. Ang aswang ay nagpakita ng kilig sa kanyang mga mata. Alam niyang may isang batang nawawala at ang batang iyon ay may kinalaman sa kwento nilang lahat. Nawala na siya, wika ng aswang, isang ngisi sa mga labi. Hindi mo siya matutulungan, Lyra. Ang iyong minamahal ay nawawala sa inyong kamay. Hindi. Hindi ko siya kayang iwan, sigaw ni Lyra. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya natutulungan. Sa mga salitang iyon,
parang ang lahat ng takot at lakas ng loob ni Lyra ay nagtagpo. Nagliwanag ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay tila nagsimula ng magbago, hindi sa anyo ng isang aswang, kundi sa kanyang natatagong lakas bilang tao. Sa gabing ito, pupuntahan natin siya. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang patagilid ang mundo na ito. Dahil ikaw at siya ay bahagi ng aking pagkatao, at hindi ko kayang mawala ni isa sa inyo. Ang mga aswang ay hindi na makakalapit. Nakita nilang nagsimula na akong magbigay ng lakas sa kanya. Hindi ko na kayang harapin ang labanan para sa kanya. Ngunit alam ko na siya ang maihawak ng pangwakas na sandata. Bago pa kami makagalaw, isang hindi inaasahang sigaw ang dumaan mula sa gitna ng kalikasan, ang malamig na tinig na nagsasabing, ang gabi na ito ay magsisilbing huling pagsubok para kay Lyra at para sa lahat na nilalang sa kanyang mundo. Ang bawat hakbang ni Lyra ay mabigat, tila ang mga paa niya ay nakakadena sa mga anino ng nakaraan. Ngunit ang kislap ng kanyang mga mata, ang sigla sa kanyang puso, ay nagsimula ng magbago. Habang ang mga aswang ay nagpapakita ng kanilang lakas at galit, isang lihim na nagsimula ng magbukas, isang lihim na magpapaalab sa kanilang lahat. Nang magsalita si Lola Berta, hindi na siya ang matandang mangugma ng mga ritual, kundi isang babaeng puno ng takot. Lyra, may isang bagay akong hindi nasabi sa iyo noon pa. Tumingin kami kay Lola Berta na ngayoy tila nag-aalalang naiwan sa harap ng dalawang magkaibang mundo. Ano ang ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng pangulila sa kaalaman na matagal nang itinatago. Si Lola Berta ay naglakad palapit, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Minsan, ang kasaysayan ng pamilya ay mas mabigat kaysa sa kasalukuyan. Hindi mo alam na ikaw ang dahilan kung bakit ang mga aswang na ito ay naghahanap sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa aming isipan. Hindi namin maintindihan agad kung ano ang ibig niyang sabihin. Bakit siya ang dahilan ng paghahanap ng mga aswang? Hindi ko maintindihan, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay umuungol sa kalituhan. Bakit ako? Anong klaseng dahilan ito? Si Lola Berta ay yumuko, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin kay Lyra. Dahil ikaw, Lyra, ikaw ay hindi ganap na tao. Ang iyong ina, ang aswang na tinapik ka, ay hindi lang basta aswang. Siya ay isang prinsesa ng mga nilalang na naghahanap ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang sa ating bayan. Isang prinsesa na nagkaroon ng anak sa isang tao, ikaw. Ngunit hindi siya basta tumakas, hindi siya basta naghanap ng anak. Kayo ay may isang misyon, Lyra, at siya ang nagtakda ng iyong landas. Nakita ko ang mga mata ni Lyra na nagulat, at alam ko na ang nararamdaman niyang pighati ay hindi matatawaran. I'm not human. Walang kasiguruhan sa boses ni Lyra, ngunit ang nararamdaman ko ay isang kasunduan ng hindi maintindihang sakit sa kanyang mga salitang iyon. Hindi mo na kailangang magtaka, patuloy ni Lola Berta. Kasi kahit isang aswang siya, ikaw ay pinili niyang ilihim. Hindi niya ipinakita sa iyo ang tunay na dahilan ng kanyang mga pakikisalamuha sa ating bayan. Isang prinsesa ng mga aswang ang iyong ina. At ikaw ay mailahing makapangyarihan. Si Lyra ay natulala. Para bang ang buong mundo ay naging mahirap tanggapin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon, Lola? Ang matanda ay umiwas ng tingin. Kasi ayaw kong mapahamak ka. Kasi ayaw kong madama mo ang bigat ng pamana na nakatali sa iyo.
Pero ngayon, Lira, wala na tayong takas. Hindi pa kami nakaka-recover mula sa shock ng mga sinabi ni Lola Berta nang biglang umalog ang mga pader ng bahay. Ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas makapal, at ang mga mata ng mga aswang ay nakakakita na ng bagong pagkakataon. Hindi lang sila basta nananakit. Ang mga aswang na ito ay may mas malaking plano, isang plano na hindi lang para sa Lira, kundi para sa buong bayan. Lira, sigaw ko, ang aking boses ay puno ng takot. Hindi ka na lang basta anak ng aswang. Ikaw ay may kapangyarihan na maaring baguhin ang lahat. Ang dugong pinagmulan mo, ang kaharian ng mga aswang, ay hindi mo pwedeng takasan. Ang mga mata ni Lira ay parang umiiyak na alon. Pero ang kanyang mata ay naglalaman ng lakas, ng isang uri ng tapang na hindi pa niya natutunan. Ang dugo niya, ang kanyang pagkatao, lahat ito ay nag-ugnay sa kanya sa isang mundo ng dilim na hindi niya kayang tanggihan. Re, paano na tayo? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang tanging alam ko ay ang kabang nadarama ko. Ang aswang sa pinto ay unti-unting naglaho sa dilim, ngunit sa ilalim ng kanyang pagkatao, may mga bagong nilalang na lumitaw, mga nilalang na matagal nang nakatago, naghihintay ng pagkakataon. At ang pagkakataon na ito ay narito na. Ngunit ang mga aswang ay hindi lang naghahanap ng kapangyarihan. May isang plano silang naisip na wala sa aming mga kalkulasyon. Ang pinagmulan ng kanilang paghahanap ay hindi lang si Lira. May isang mas malalim na dahilan, ang dahilan ng pagbabalik ng isang sinaunang pagkatalo. Lira, hindi lang ikaw ang susi. Ang buong bayan ay nasa ilalim ng iyong mga kamay. Ngunit may isang bagay na mas masakit pa, sa mga aswang na iyon, may isang kasama na hindi inaasahan. Ang pinakamalapit na tao kay Lira. Ang isang hindi inaasahang pagtaksil na magpapabago sa lahat ng ating naiisip. Ang mga oras ay mabilis na lumipas, ang bawat sandali ay tumitibok tulad ng malakas na drumbeat sa aking dibdib. Ang mga aswang ay patuloy na dumadami, at ang kanilang malupit na plano ay nagiging mas malinaw sa mga mata ni Lira. Hindi ko na kayang itago pa ang takot na nararamdaman ko. Tinutok nila ang kanilang mga mata sa kanya, at alam ko, siya ang magiging dahilan ng lahat ng magaganap. Si Lira, sa kabila ng lahat ng mga natuklasang lihim, ay nanatiling matatag. May isang lakas na lumabas mula sa kanyang puso, isang tapang na hindi pa siya nakakaranas. Hindi ako titigil, Ray. Hindi ako aalis hanggang hindi ko natutulungan ang lahat ng tao dito, hanggang hindi ko napoprotektahan ang aking pamilya, at higit sa lahat, ikaw. Narinig ko ang mga salitang iyon, at sa kanyang mga mata, nakikita ko ang pagmamahal na hindi na matitinag ng kahit na anong panganib. Siya na, ang tanging pag-asa ng aming bayan. Siya na, ang susi upang tapusin ang mga pighati at takot na nagdulot ng sakuna sa aming komunidad. Ang aswang ay tumawa ng malakas, ngunit ang tunog nito ay parang nakakilabot na tunog ng kadiliman. Hindi ko kayang pabayaan ka, Lira. Ang iyong dugo ang magbibigay sa akin ng lakas na matagal ko nang hinahanap. Ang lahat ng ito ay tadhana. Hindi mo pwedeng itanggi. Ngunit sa isang iglap, si Lira ay tumanggi sa lahat ng kasinungalingan ng aswang. Lumapit siya kay Lola Berta, ang matandang mangugma ng mga ritual, at itinanggi ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Hindi ako magiging aswang. Hindi ko hahayaang sirain ako ng inyong kasaysayan. Habang si Lira ay nakatayo, ang mga aswang ay parang mga anino sa paligid, papalapit,
at ang tensyon sa hangin ay mas nagiging matindi. Ngunit biglang, isang malakas na tunog ang pumunit sa kalangitan, isang kilig ng kasaysayan, isang galit na hindi pa naririnig mula sa pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Sa kabila ng lahat ng ito, isang nakatagong sekreto ang sumabog, isang lihim na nagbago sa lahat. Ang tunay na kalaban ay hindi ang aswang na nakamaskara, kundi si Ray, ang lalaking nagmahal kay Lyra. Ano? Lyra's voice cracked, her eyes wide in disbelief. She looked between me and the growing shadows around us. Hindi mo ba ako niloloko? Bakit, Ray? Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ang pakiramdam ko ay parang ang lupa ay nahulog sa ilalim ng mga paa ko. Ang mga mata ko ay hindi alam kung paano ay handle ang bigat ng mga salitang iyon. Pero ang totoo, hindi ko talaga alam. Si Ray ay nagbigay ng kasinungalingang iniisip niyang makakapagligtas kay Lyra. Isang pangarap ng mga lihim na hindi natin kayang ipaglaban. Lyra, sabi ko, ang lahat ng ito ay isang pagsubok, hindi ko nais na mangyari ito. Kaya lang ako ito para sana masaktan ko ikaw. Hindi na siya nakakapagsalita, ang mga mata niya ay puno ng takot at sakit. Hindi ko matanggap, sabi niya ng tahimik. Hindi ko matanggap na ikaw ay magiging isang kasaysayan na mas masakit kaysa sa mga aswang na aking nilabanan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang puwersa na hindi makakalimutan ng sinuman. Hindi basta pagtatapos ng labanan ang magpapahiwatig ng lahat. Ang desisyon ni Lyra, ang katapangan niya, ang nagdala sa aming bayan ng bagong pag-asa. Hindi na ito isang laban ng dugo, kundi laban ng pagkatao. Nang bumulusok ang mga anino, ang lahat ng mga aswang ay bumagsak, at ang bayan ay nahulog sa kalmado na hindi pa nila naramdaman. Ngunit si Lyra, siya na ngayon ay hindi na isang anak ng aswang, kundi isang bayani na patuloy na maglalakbay sa daan ng tamang hakbang at desisyon. At sa huling sandali, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ako, si Ray, ay nagbigay ng kalayaan sa sarili at ang kasaysayan ni Lyra ay natapos, ngunit hindi ito nasusukat sa labanan ng dugo. Ipinakita ni Lyra na ang pagmamahal at lakas ng loob ay hindi mawawala sa kabila ng lahat ng dilim. Hindi kami nagwagi sa pamamagitan ng pagkatalo ng aswang, kundi sa pamamagitan ng pagpili ni Lyra sa sarili niyang kapalaran. Matapos ang matinding laban, natagpuan ni Lyra ang sarili sa isang lugar na puno ng katahimikan. Ang mga aswang na naghasik ng takot sa kanilang bayan ay ngayon ay naglaho, at ang kapayapaan ay muling nagbalik. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi nakuha ng madali. Ang mga lihim na tumambad sa kanya ay nagbukas ng mga sugat na mahirap pagalingin, at ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Nakaharap siya sa isang kaisipan. Paano ba siya magiging maligaya kung ang kanyang pagkatao ay nagsimula sa isang kasaysayan ng kadiliman? Ang mga aswang na naghulog sa kanya sa isang mundo ng lihim at kasinungalingan ay hindi basta mawawala, at ang katotohanan ay mahirap tanggapin. Ngunit sa lahat ng iyon, natutunan niyang yakapin ang kanyang kapalaran. Hindi siya magiging isang biktima. Ang nakaraan ng kanyang ina at ang madilim na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay hindi hadlang upang itakda niya ang kanyang sariling landas. Si Ray, ang lalaking minsang nagdala ng sakit at kalituhan, ay nahanap din ang kanyang pagninilay. Ang kanyang lihim na pagkakakilanlan bilang isang alagad ng mga aswang, na nagbigay ng mga pangako na hindi niya kayang tuparin, ay nagbukas sa kanya ng masakit na katotohanan.
Hindi lang siya nakapagdulot ng panganib kay Lyra, kundi pati na rin sa buong bayan. Ngunit natutunan niyang magsisi at magsimula muli. Sa kabila ng mga pagkakamali, pinili niyang magpatawad at tumulong upang buhayin ang bayan mula sa mga kalungkutan ng nakaraan. Ang pag-unawa na minsan ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano tayo ka-perfect, kundi kung paano tayo bumangon mula sa ating mga pagkatalo. Lyra, pasensya na. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, wika ni Ray, ang kanyang boses ay puno ng pagninilay at pagsisisi. Pero sana, makapagpatuloy tayo ng magkasama. Sana matutunan mong patawarin ako. Tumingin si Lyra sa kanya, hindi na ang mga mata ng galit at sakit, kundi ang mga mata ng pag-unawa. Hindi madali ang lahat ng ito, at alam niyang hindi lahat ng sugat ay madaling maghilom. Ngunit siya rin ay natutunan mula sa mga ito. Natutunan niyang yakapin ang kabuuan ng kanyang pagkatao, kabilang na ang mga pagkatalo, ang mga pagkakamali, at ang mga sugat na dala nito. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari, Ray, sagot ni Lyra, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang matamis na ngiti. Ngunit natutunan ko na rin na ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nangyari sa ating nakaraan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Bumuntong hininga si Ray, ang mukha ay naglalarawan ng isang bagong pag-asa. Naglakad sila patungo sa bukang liwayway na ngayon ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang bayan. At habang ang mga araw ay dumaan, unti-unti nilang binuo ang isang bagong buhay, isang buhay na walang takot, walang pagkatalo, at walang mga kasinungalingan. Ang bayan, na ngayoy unti-unting bumangon mula sa mga dilim ng nakaraan, ay nagsimulang maghilom. Ang mga tao ay nagbalik sa kanilang mga tahanan, nagsimulang magtulungan, at muling nagtiwala sa isa't isa. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na muling magpapabagsak sa kanila. Sa halip, naging aral ito na magsimula muli, magtulungan, at magpatawad. Si Lola Berta, na ngayon ay naramdaman ang magaan na pakiramdam sa kanyang puso, ay nagbigay ng isang huling mensahe kay Lyra bago siya tuluyang naglakbay sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Lyra, anak, hindi mo na kailangan pang magdalawang isip. Natutunan mo na ang pinakamahalagang aral, hindi ang dugo mo ang magdidikta kung sino ka. Ikaw ang magtatakda ng iyong landas. At sa huling sandali ng kwento, si Lyra at Ray ay magkasama, naglalakad patungo sa isang bagong bukas, kung saan walang mga aswang, walang takot, at walang mga lihim. Ang pagmamahal at tapang nila ay naging susi sa muling pagkabuhay ng isang bayan, at sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, ipinakita nila sa lahat na ang kasaysayan ng mga aswang ay hindi pa huli upang magbago.